Hallelujah, mapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo Diyos ng banal. At sunang panalangin ng aming mahal na Ebanghelista o Diyos, ang banal yung lingkod, yung huling propita, mahal na Panginoon. Narito kami sa hapon pong ito, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat o Diyos. At kami yung pinagkakatipan o Diyos sa hapon pong ito upang aming pag-aralan o Diyos. Ang iyong balasalita sa hapon pong ito, buksan po lahat pakinig ang pangunawa. Mga kapatiran namin sa iyong balasalita o Diyos, sa hapon po ito, ganoon din o Diyos sa iyong abang lingkod, sinang akin. Wala akong magagawa, sa iyo ko umaasa na magkaroon ng sapat na karunungan upang magturo at mangaral o Diyos, iyong balasalita, mahal Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At minamahal, tayo po ay mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa prumpong ito. At kung mayroon po tayong mga Biblia o banal na kasulatan, maaari po nating buksan at atin pong bulay-bulayin ang salita ng Diyos upang tayo po ay maging bihasa sa pagtuklas ng banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ng biya at pagpapala ay nakapaloob sa banal na kasulatan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyo lahat, mga kapatid, magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat mga nandirito, praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa pamilya Gulyogo, maging sa lahat na mga naabot ng tinig na ito, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid, maging sa aking mga kasamahan, sa aking kamagagawa, subasa ng ating dakilang Diyos, magandang hapon para sa lahat, at ang mataas na papuri para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. At minmahal, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang unang talata. Dito tayo sa Exodus 15:26. Una na di Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. Kat kinunana, no ipangag mo to as ipapasnag, titimag ni Apo a Diyos mo, kat aramidam to tinalintag, iti imatang na, kat indingam to, dagiti bilbilin na, kat sanimat-mutam to, amin dagiti alagadon na, awan to, ti kabil ko kingka, kadagiti sakit nga, in kabil ko, kadagiti Egyptios, tasyak, niya po, mamaimbag kingka. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, gaano kahalaga ang ating pagsunod? Gaano kahalaga ang ating pagtupad sa banal na kasulatan? Mga kapatid ko, gayong sinasabi ng Biblia, kung ating diding masikap ang tinig ng Panginoon, ay wala akong karamdamang inilalagay sa iyo. Katulad nilagay ko sa mga FCO, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kaya mga kapatid ko, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa banal na kasulatan, mga kapatid, dito po tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos sa lahat ng bagay na atin pong pinapangarap sa ating buhay kung tayo po ay masunurin sa tupad sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Praise God. At hindi lingid sa ating kalaman, mga kapatid. Magmula nung tayo ay sumunod, magmula nung tayo nagpasakop sa banal na gawain, sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos, tayo po ay pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Gumaling po tayo sa ating mga karamdaman. Na dati-rati tayo po ay wala ng pag-asa. Wala nang pag-asang gumaling ang ating mga karamdaman. Tinanggihan na tayo ng mga doktor. Praise God. Subalit dahil sa kabutihan ng Diyos at dahil sa ating pagtalima at pagsunod po natin sa banal na salita ng Diyos, tayo'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo dumaan sa albularyo, hindi na tayo dumaan sa doktor, kundi sa pamamagitan ng ating pagsunod at pananampalataya sa ating dakilang Diyos, nagsigaling ang ating mga karamdaman. Kaya nga minmahal, kung dati-rati mga kapatid ko ay umaasa po tayo sa mga manggagamot, mga kapatid, sa mga doktor, albularyo, at sa alinmang magagamot, ngayon minmahal, hindi na tayo umaasa sapagkat ang Diyos na ating nakilala ay siya nating
tagapagpagaling ng ating mga karamdaman. Siya ang ating doktor. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, kung gaano kalagang pagsunod, ang sabi ng Biblia, at sinabi, kung iyong dinigin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Efesiyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Bakit nabanggit po rito ang tinatawag na Efesiyo, mga kapatid? Sapagkat sila ang mga naturingan na sila ay mga mananampalataya noong araw. Na kung saan, mga kapatid ko, yung mga Efesiyo ay mayroon po silang sariling kaalaman na kung saan yun po ang kailang sinusunod. Ano po ito, minahal? Yung tinatawag na Diyos-Diyosan. Yun po ang kailangang paniniwalaan. Kaya nga ang sabi ng iba, lalo sa mga taong hindi pa nakaranas ng tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi nila, ang katuwiran nila, kung saan daw sila namulat, doon po sila. Amen? Doon po sila madadapa. Ngunit taliwas sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung atin pong pakinggan, ang sabi ng Biblia, hanapin mo ang katotohanan. At kapag nasumpungan mo ang katotohanan, mapapalaya ka. Anong mapapalaya sa iyo? Karamdaman gagaling, ang mga bisyo mo mawawala, at magbabago ang iyong buhay. Sapagkat ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay ito ang maaring magbago sa ating mga buhay, hindi ang reliyon. Sapagkat ang reliyon hindi maaring makapagpagaling ng karamdaman, hindi makapagbabago sa buhay ng tao. Ang tanging magpagbabago lamang sa buhay ng tao, walang iba, ang Diyos mabait at makapangyarihan sa lahat. Kaya sa ating mga lingkod, mga kapatid, nga bilang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan maging masunurin at maging mapagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa tunay na iglesia ng Diyos, minamahal, dito, napakapaloob rito ang tinatawag na pagpahinuhod. Pagpakumbaba upang tayo ay diringgin ng Diyos sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin. Ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi uso rito yung pagmamalaki sa ating kalagayan bilang mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang tao, walang sukat o walang pwedeng ipagmamalaki sa ating dakilang Diyos. Kahit sabihin natin tayo'y matalino pa sa buong daigdig, sa buong mundo, kahit sabihin natin tayo ay mayaman, hindi pwede tayong magmamalaki sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ano mayroon sa atin, tayo po ang naturingan na bilang isang katiwala lamang ng ating dakilang Diyos, manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At walang sino man pwedeng magmamataas o magmamalaki sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sabi ng ikalawang talata, ano sabi ng Biblia? Ikalawang Kronika 7:14. Una na doy, ti may kadua, ang libro, dagiti Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14. No dagiti tattaok ang nagaladanda, itinagang ko, agpakumbabada, ket agkararagda, ket sapulin da ti rupak, ken sumyasida, kadagiti nadangkes, adalanda, siyak ngarod, denggek to, manipod langit, ket pakawanag to, dagiti basol da, ket agasak to, ti dagada. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano ko ba kahalaga sa buhay na isang mananampalataya ang pagpakababa? Sapagkat sabi ng Biblia, dito tayo didinggin sa ating mga panalangin kung tayo magpakababa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba
at dumalangin at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kalang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Amen? Ano po ba ang tinutukoy ng Biblia na paggaling ko kanilang mga lupain? Pagpalain tayo sa ating mga hanap buhay, sa ating mga trabaho. Amen? Yan po ang pangako ng ating daklang Diyos. Pagagalingin niya ang ating mga lupain. Yung ating mga katawan, na naging alipin ng bisyo, naging alipin ng problema nung araw, minamahal, ang lahat ng yan ay babaguhin ang ating pinakamamalaban noon. Mapapalaya po tayo sa bisyo, mapapalaya po tayo sa karamdaman, at hindi lang yan, pagpalain po tayo sa lahat ng bagay. Kaya ang sikreto sa Biblia, pagpakababa. Hanapin mo ang ating daklang Diyos, magpakumbaba ka, dumalangin ka, hilingin mo sa Diyos ang iyong mga pangailangan, at kapag nakita ng Diyos ang iyong sinserong pagpakababa sa harapan ng Diyos, didingin ng Diyos ang ating mga dalangin. Sapagkat sa Biblia, minamahal, ang nagpapakubli sa ating mga dalangin kung bakit hindi tayo marinig ng Diyos, yung ating ginagawang kasalanan. Amen? Kaya pag ang tao ay nagkasala, kailangan magpakambaba, magsisisi sa harapan ng Diyos upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan, at kapag tayo napatawad sa ating mga kasalanan, gagaling ang karamdaman. Magbabago ang buhay, plus pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Kaya ito ang sekreto nating mga Kristiyano, mga kapatid. Yung ating sinsirong pagpakababa sa harapan ng Diyos. Hindi uso dito na tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na pagmamalaki o tinatawag na pride, minamahal, kundi ang uso sa atin bilang mga Kristiyano ay pagpapahinuhod, pagpakababa sa harapan ng Diyos upang tayo itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang Kristiyanong pinagpala na nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil mga Kristiyano nagmamalaki sa harapan ng Diyos ay binagsak ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun namang nagpakababa, yun ang itinataas ng ating dakilang Diyos. Amen? Di ba karamihan sa atin nung araw, mahirap lamang tayo? Dahil sa ating pagpaminuhod, dahil sa ating pagpababa sa harapan ng Diyos, tayo po ay binigyan ng mga pagpapala. At dahil binigyan tayo ng pagpapala, kailangan yung mga pagpapala na yan, alagaan po natin, palagan po natin, sapagkat yan ay biyaya na lamang ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating dakilang Diyos. So, balit tandaan natin mga kapatid, na hindi lahat ng mga Kristiyano na tumatawag sa Panginoon ay didingin ng Diyos sa ating mga kahilingan. O papasok sa ng langit, kundi yun lamang na gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat napakarami ngayon mga kapatid ko, na naturingan ng mga Kristiyano, subalit hindi nagagawa, hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Pero sa Biblia, hindi lahat ay papasok sa ng langit, kundi yun lamang gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami. Ilan ang reliyon sa buong mundo, minamahal? Mahigit 300. O biro mo yan, napakarami. Ay kung yan po ay nasa katotohanan, mga kapatid, disin sana, pinakinggan ng Diyos ang kalang mga dalangin. Pero hindi, minamahal. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Pag hindi tayo sumunod, hindi rin tayo pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hilingin natin sa Diyos, mahal na Panginoon, pagaling mo nga ako sa aking karamdaman. Pero hindi ka naman nagpakababa. Nagmamalaki ka naman. Hindi ka naman sumusunod sa kabanalan. Hindi ka nagtatapat sa pagbibigay ng kasampung bagay at handog. Hindi ka didinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi mo sinunod yung kanyang mga turo, ang kanyang mga aral. Ang papapala sa Biblia, ang sabi sa unang nabasa natin, kung ang didinggin masikap ang tinig ng Panginoon, ay
pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamalapit. Buksan po natin, sinasabi kanina natin na hindi lahat ay papasok sa ng langit. Yung Mateo 17:21. Wanatoy, iti Mateo, Kapitulo 17, versikulo 21. Ngam, daytoy akita saan arumwar no de gapo iti panagkararag ken panagayonar. Amen. Amen. Ang sabi ng Bible, milmal, tatapat ang ito'y sa pamagitan ng panalangin, tatapat ang ito'y hindi lumalabas, kundi sa pamagitan ng panalangin. Ha? Ayuno. Halimbawa, may karamdaman po tayo mga kapatid, hindi gumagaling, kinakailangan natin magsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iiyak po natin sa ating dakilang Diyos. Halimbawa, may sakit po tayo, may karamdaman, hindi gumagaling. Dumadalo po tayo sa gawain, hindi tayo gumagaling. Kahit anong kami na hindi gumagaling, ang sekreto na yan, alam ko ano mga kapatid, fasting and prayer. Ayuno. Yan ang kinakailangan na gawin ng isang Kristiyano pag tayo mayroong pong sakit na hindi gumagaling. Kapag nakita ng Diyos na tayo po sincero, na talagang interesado po tayo, hindi maaring hindi tayo pagaling ng ating dakilang Diyos kung nakikita niya nahihirapan na tayo. Sincero po tayo, napakababa sa harapan ng Diyos. Iniiyak po natin ating mga sarili, ginugutom po sa sarili dahil sa pag-ugnayan natin sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga itong sekreto ng iba, pag sila po ay mayroon pong mga problema, kahit anong klaseng problema, minmal, ang sekreto riyan, fasting and prayer. Kinakailangan ng tao ang ayuno. Kung siya ay mayroon pong mabigat na problema, o di kayo may mga karamdaman, o mayroon po siyang mga gustong marating o maabot niya, ang sikreto mga kapatid, fasting and prayer. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating Diyos na buhay. Sapagat ang sabi ng Bible, ang paglapit sa Diyos ay maigi kaysa alinmanghain. Amen? Dahil dito tayo pagpalain. Ibig sabihin, mas maigi kaysa alinmanghain, mas higit ito kaysa lahat ng mga pagpapala na ating nakakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mas malaga ito kaysa pagkain, mas malaga kaysa material na bagay, mas malaga ito sa anumang bagay ang paglapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat dito po tayo pagpalain ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Kaya sinasabi ng Bible, hanapin po natin. Hanapin natin ang katotohanan. Kapag nakita po natin ang katotohanan, dito po tayo mapapalaya ng ating dakilang Diyos sa ating kalagayang wala ng pag-asa. Punong-puno tayo ng problema. Kapag natagpuan po natin ang katotohanan, dito po tayo mapapalaya sa ating mga problema na yan. Maging alipin tayo ng bisyo. Kapag nakita natin ang totoong gawain ng Diyos at tayo sincere na maglilingkod sa Diyos, mapapalaya po tayo sa bisyo. May sakit kang na malala, kung tayo sincere lamang na sumunod sa pinag-utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, gagaling ang karamdaman. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, Juan 8:32, anong sabi? Kunagay si Juan, Kapitulo 8, versikulo 32, Kep, mamanyun to, itipudno, ket tikinapudno, lokatan na kayo. Amen. Ang sabi niya, ng Biblia, at inyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Amen? Kapag nasumpungan po natin ang katotohanan, mapapalaya po tayo.
At napakarami na rito mga kapatid ko na napalaya ng ating dakilang Diyos. Magmula na makita niya ang tunay na gawain ng Diyos na ito. Magmula na masumpungan niya ang gawain nito. Yung kanyang masamang pagkatao noong araw na sumama dahil sa relihiyon, dito binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito pinagaling ang karamdaman at dito nagkaroon ng pag-asa. Ang ilan sa atin bago makakilala sa ating dakilang Diyos, gusto na magpakamatay dahil sa bigat ng problema, dahil sa hirap ng buhay, dahil sa karamdaman na wala ng pag-asang gumaling. Subalit, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan, ang iba nagpapasalamat pa. Dahil nagkaroon siya ng problema, dahil nagkaroon ng karamdaman. At kung hindi dahil sa bagay nito, hindi niya nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya walang magawa ang reliyon. Kahit anong gawin po natin na pagsimba sa reliyon, hindi gagaling ang karamdaman. Hindi rin magbabago ang ating buhay. Hindi rin tayo mapapatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang kapatawaran ng Diyos, yung totoong pagpakababa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagsisisi. Yung totoong pagsisisi. Ano po ba ang tunay na pagsisisi? Yung baptism of Christ. Yung tayo nagpapasakop, nabautismuhan po tayo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Iyon ang simbolo ng tunay na pagsisisi. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang babae, mga kapatid ko, na pinahirapan ng karamdaman sa loob ng 12 anyos. Halos wala na siyang pag-asang gumaling sa kanyang sakit. Nagugol na lahat ng kanyang mga tinatangkilik, naibinta na lahat. Para magastusan, para magpagpagamot sa kanyang karamdaman. Subalit walang pag-asa. Bagkus lalo pang lumala ang karamdaman. Amen? Wala na pag-asa, wala na lahat, nabinta na lahat. At sa atin mga kapatid, nangyari din sa atin yan. Yung ibang mga kapatiran natin bago makilala sa tunay na Diyos, naibinta na lahat ang ari-arian. Wala nang maibinta. Nung wala na naibinta, napilitan ng lumapit sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Hindi niya alamin, mahal. Ang tama palang sikrito, kung paano gumaling ang karamdaman, hindi natin kailangan yung doktor. Hindi natin kailangan albularyo. Ang kailangan natin, yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nung siya'y nakakilala sa ating Diyos, sabi niya, dito wala akong ginastos. Gumaling ang aking karamdaman, libre. Pero doon sa doktor, sa albularyo, ang dami kong nagastos pero hindi ako gumaling. Kaya nga, mga kapatid ko, kapag natagpuan natin ang katotohanan, dito tayo mapapalaya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay yung babae kanina, sa Marcos yun, sa Marcos 5. Sa Marcos 5, 25 hanggang 34. Ano ito si Marcos, Kapitulo 5, 20, versikulo 24, 25 hingga na iti 34. Kat may isa, babae, sa nga pulo kat dua atawanan nga agsagsagaba iti
panagbulos ti dara. Ket nagiturturod unay tibiyang dagiti ado ang mangagas ket inibus na amin dagiti kukuan na ket awan iti naglaingan na no di ket lumalo. Idi nangegna dagiti banag sa sawenda may papan ken Hesus imay nakikuyog kadagiti ado a tao iti likod ket sinagid na daydi pagan-anay na ta pinapakpakinakam na no kunana mabalingko asagiden oray iti pagan-anay na laeng maagasan nakto. Ket naigid dato nabatan kinkwana daydi ubbog ti dara na ket nariknana iti bagina nga adda nga imimbagen idi adidigra ket dagos ani Hesus idi nadlaw na iti gundaway nagsayasay kinkwana sinango na dagiti ado at tao ket kinunana siya sino tinangsagid kadagiti pagan-anay ko ket dagiti adalan na kinuna kinkwana makitam adagiti ado at tao ilitanda ka ket kunam siya sino iti nangsagid kanyak ngam tinuloy na iti kimmita iti sibay na tapno makita na daydi nangaramid kinkwana iti daytoy daydi babae nga rod si bubuteng ken agpigpigargar si ammo iti naramid kinkwana imay ket nagparintumeng iti sangwanan na ket impudno na kinkwana ti amin naramid ngam kinuna na anak ti pamatim inagasan na ka ingka asitatal na ket magasan ka iti saplit mo. Amen. Amen. Kaya nga gaano kahalaga ang paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad na isang babae na ito. Halos wala ng pag-asang gumaling. Naubos na niya ang kanyang mga ari-arian, naibinta na lahat para hanapin ang kagaling ng kanyang karamdaman. Subalit hindi gumaling. Ngunit isang araw, nung marinig niya ang dagdaraan ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating dakong Diyos. Ang sabi niya, mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako sa aking karamdaman. Yun ang kanyang pananampalataya. At yan ay natupad dahil sa yan ang kanyang iniisip niya sa kanyang sarili na kung saan siya ay nagpakababa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kung tayo mga pagko ay magpakababa, walang karamdamang hindi gagaling. Kung tayo magpakababa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sabi dito, isang babae na may 12 taon nang inaagasan at siya ay napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot. At nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumabha siya. Napakanig niya ng mga bagay na tungkol kay Jesus. Ay lumapit siya sa likuran, sa karamihan, sa likuran niya. At hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Amen? Yun ang kanyang pananampalataya. Kaya sa atin mga kapatid ko, kung tayo po ay mayroon pong pangako sa ating sarili, ay kinakailangan, ito po ay kinakapahalagan po natin. Amen? Samahan po natin ng tunay na pananampalataya sa ating dakong Diyos. Kaya sabi kanina, hindi lahat ay maaring diringgin ng Diyos, kundi yun lamang gumagawa at sumusunod sa kalooban ng ating dakong Diyos. At ito sa 30, at si Jesus sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksikan ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot
upang makita siya na gumagawa ng bagay na ito, ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibasay na lalaman ang sa kanya ay nangyari, lumapit at nagpatirapa sa harapan niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng panampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Amen. Kaya yun ang sinasabi natin niya, kinakailangan yung pagpakababa sa harapan ng Diyos. Itong babae, nagpatirapa siya, lumuhod siya, umiyak siya. Ha? Kaya nakita ng Diyos ang kanyang pagpakababa at doon gumaling ang kanyang karamdaman. Kaya napakaganda, minamahal na alalahanin po natin ang ating kalagayan bilang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo tinuruan na magpakababa sa harapan ng Diyos upang mas lalo pa tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Palapakan po natin na malakas ang ating dakong Diyos ng buhay. Praise God. Sa panahon ng mga Hudyo, minamahal, at sa panahon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus noong araw, uso sa lugar ng Galilea, yung tinatawag na pista. Ha? Pista, kung sa ating ngayon tawagan, pistahan. Amen? Ay nung araw, nauuso din yung tinatawag na pamahiin. Pamahiin na kung saan, taon-taon minamahal, nagkaroon ng pista. At doon sa lugar na yon ay mayroon pong isang tinatawag na tangki o tubig na kung saan ito po ay dinadayo ng karamihan. Maraming mga taong pumupunta sapagkat kapag nauna ka roon na lumusong sa tubig at ilubog mo yung katawan sa tubig ay gumagaling. Yan po ay naging taon-taon na naging pamanhiin ng tao. Yan sa panahon naman ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siya po ay naglilibot sa hindi niya inaasahan, doon sa lugar na yun, napunta sa napakaraming mayroon pong mga sakit doon, na pinahirapan ng karamdaman, mga bulag, mga pilay, mga bingi, iba't ibang klaseng may karamdaman. At mayroon din isa doon, isang tao na nahalata ng ating dakong Diyos, na malaon ng panahon, na siya pinahirapan ng karamdaman. Sabi natin malapit noon, ibig mo bagang gumaling? Ginoo, ang sabi ng taong ito, bago ako makalusong sa tubig, ay nauna na munang iba bago ako. Kaya, ang nangyari, maghintay na naman siya ng isang taon na naman uli. Ha? Mag-antay na naman siya na isang taon uli, magpista uli, para makalusong uli siya. Kaso ang problema, lagi siyang naunahan. Kasi hindi siya makalakad. Walang katulong na umalalay sa kanya. Kaya naunahan siya ng iba. Ngayon, pag naunahan siya, mag-antay na naman siya na isang taon uli. Ha? Mag-antay na naman siya na magpista. Baka sakaling mauna siya rong lumusong doon sa tubig. Pero ganun lagi. Lagi siya naunahan. Bakit? Hindi siya makakilos. Walang umaalalay sa kanya. Kaya habang ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Diyos, ibig mo bagang gumaling? Ha? Buksan natin ang talata. Sa Juan. Sa Juan tayo, 5:2 hanggang 9. Kunado iti Juan, Kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 9. Ket adda ijay Jerusalem, iti abay ti ruangan, dagiti karnero, ti maysa, atangki amanagan Bitisda, iti sao ti Hebreo, iso nga adda lima nga arkuna a sirkan. Kadagitoy addaan nagidida, dagiti ado ang masaksakit, bulbulsek, pilpilay, sana makagunay, nga agur-oray, iti panaggaraw, ti danom, ti maysa nga anghel, bumaba, idi, ti maysa, akan ito, idi tangke, kat, kibur na, ti danom, ti umuna nga rod, asumrek, idi tangke, iti kalpasan, ti panakakibor, ti danom, maagasan, iti ora niya sakit, nga adda, tingkwana. Kat adda ijay, idi, ti maysa, a tao, nga adda 38 a tawunen a masakit, idi makita ni Jesus daytoy na idalit
ken namuan na nga adda ijay nabayagen iti daydi kasasaad kinunana kingkwana kayat mo ti mapaimbag simmungbat kingkwana di masakit apo awan ti tao mangipisok kanyak ijay tangki no makibor ti danon nano mapanak paylaeng nakababan ti sabali nga umununa ngem siak kuna ni Jesus kingkwana tumakder ka bagkatem taydam ket magnaka ket naigid dato aday di tao napaimbag ket binagkat na di idana ket nagna ngem aldaw apa naginana idi. Amen. Amen. Natagpuan ng taong ito ang katotohanan. Amen. Naniwala siya sa pamanhiin. Kailang taon siya nagtiis? 38 anyos nagtiis siya na mag-aantay po roon para gumaling ang karamdaman, pero hindi gumaling. Ngunit salamat sa Diyos, minmahal. Magmula nung siya'y nakakilala sa Diyos, natagpuan niya ang ating pinakamalapit noon, napalaya siya sa kanyang karamdaman. Amen? Sabi sa Tagalog, sa Jerusalem nga may isang tangki sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay naghahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga budag, mga pilay, mga pinatuyo. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, at sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang tao maglusong sa akin sa tangki. Pagkakalaw ka sa tubig, dapat samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Amen? Hindi siya makakilos Wala siyang alalay, walang katulong. Kaya lagi siyang naunahan. Bago siya makalusong, mayroon nang nauna. Mag-antay na naman siya. Ilang taon na naman mag-antay siya, ilang buwan na naman. Gano'n naman mangyari, naunahan na naman siya ng iba. Amen? At sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at bumakad ka, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon nga'y araw ng Sabat. Amen? Hindi na pagtanto ng lalaking niyon, hindi pala uso sa atin ang tinatawag na pamanhiin. Yung kanilang ginagawa, yun po ay pamanhiin taon-taon. Katulad sa groton, di ba, mayroon po doong napabalita, mayroon pong tubig, na kapag naligo ka doon, ay gagaling ka. Amen? Pero sa ating Diyos, hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin ay makilala siya, mapaglingkuran siya, at gawin po natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Upang mapapalaya po tayo sa ating karamdaman. Kaya hindi natin kailangan ang tinatawag na pamanhiin o relihiyon. Yan yung nangyari doon sa Galilea na yon, yung mga panahon ng mga Hudyo, yun po ay napabilang sila sa reliyon, may mapista. At hanggang ngayon, ginagawa po ito ng ating mga kababayan sapagkat akala nila, ito ang tunay na paglilingkod sa ating dakong Diyos. Pero ang tunay na paglilingkod sa Diyos, minmal, ang sabi ng Biblia, kapag natagpuan mo ang katotohanan, mapapalaya ka. Anumang klaseng karamdaman yan, maging cancer man yan, o anong klaseng sakit yan, pag ikaw ay sinserong lumapit sa Diyos, gagaling ka sa karamdaman mo. Amen? At ito po ay hindi lingid sa ating kalaman, mga nangyari ito sa atin. Magmula na tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na noon, napakarami ng karamdamang pinagaling ng ating dakong Diyos. Hindi natin kailangan ang tinatawag na reliyon o pamanhiin upang tayo'y gumaling. Minmal, sa magitan lamang ng pananampalataya, paglapit sa Diyos, pagsumamo sa Diyos, gagaling ang karamdaman. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal noon. Buksan ang Marcos,
Marcos 16:16 hanggang 18. Kuna na dahil di Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 18. Kat ti mamati kan ti mabaw ti saraan may salakan to. Kat ti saan ang mamati madusan to. Kat dagito'y apagilasinan kuyugindan to dagiti mamati. Itinagang ko parwarindan to dagiti sairo. Agsaudan to kadagiti babaro a pagsasaw. Agpido dan to ti ululag kat no uminom danto iti makagamot saan danto aman ano ipatay danto dagiti imada kadagiti masaksakit ket umimbag danto. Amen. Ito po ang ating kalagayan at ito'y nangyari na ito sa atin ngayon sa panahon na tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi natin kailangan ang pamanhiin o reliyon na tulad ng nangyari kanina doon sa isang lalaki na siya po ay 38 anyos na pinahirapan ng kanyang karamdaman. Pero dito mga kapatid ko, sa oras na makilala mo ang Diyos at paglingkuran mo siya, gawin mo ang kanyang kalooban, gagaling ka sa iyong karamdaman. Amen? Ang sabi dito, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalaki pangatandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay magsihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamatay sa anumang paraan, ay hindi makakasama sa kanila. Papatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisagaling. Amen? Di ba napakarami ng gumaling dito sa magitan lamang ng lihans? Pagpapatong ng ating mga kamay sa may mga karamdaman, gumagaling na ang may sakit. Dahil tayo, hindi na tayo umaasa sa tinatawag na yung pamanhiin o reliyon, anumang klaseng mga sikta, minamahal, kundi tayo umaasa sa ating pananampalataya, sa ating Diyos na siya ang siyang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Amen? Kaya nga, mga kapatid ko, hindi tayo umaasa sa mga doktor. Alburadyo, hindi na tayo umaasa doon. Amen? Ang ating inaasahan, mga kapatid ko, ang ating pananampalataya sa ating dakong Diyos. Hindi naman natin minamasama ang gamot, mga doktor. Pero, sila ay nilikha din ng Diyos para doon sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung makabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pati mga taong hindi naniwala sa Kanya, gumagawa siya ng paraan para ang tao pa rin ay makapagpagamot. Pero secondary lamang yan. Amen? Hindi lahat na pumupunta sa doktor ay gumagaling, lalo na halimbawa ang malala na iyong karamdaman. Hindi rin gagaling ang sakit mo. Sasabihin ng doktor, muwi ka na lang, pasadyos mo iyong karamdaman. Ibig sabihin, mas malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon kaysa sa doktor. Dahil yung mga karamdaman hindi kayang pagalingin ng doktor, kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating Dakong Diyos. Siya ang pinakamataas sa lahat ng manggagamot, hindi ang tao. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung ang tao minmal, kung ang doktor kaya niyang magpagaling ng cancer, ay wala eh. Marami nang may cancer na matay. Pero dito, marami cancer na buhay. Amen? Ibig sabihin, mas higit ang kapangyarihan ng ating Dakong Diyos sa lahat. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata sa Juan 4:48. Juan, Kapitulo 4, versikulo 48. Kinunangarod ni Isus kingkwana, no di kay kumamakakita kadagiti pagilasinan kendat-datlag, pulos kumaadi kay to mamati. Amen. Amen. Pinatunayan ng Biblia, mga kapatid ko, na sa atin, para tayo totoong maniwala, ipinakita sa atin ang kapangyarihan. Dahil ang tao kasi mahirap maniwala pag walang ebidensya. Pero pag nandoon na ang ebidensya, maniwala ka na, totoong nangyari sa iyo. Napakahirap pero totoong nangyayari. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating darkness na buhay. First, anong sabi? Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y makakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Kaya pinakita ng Diyos ang kagalingan,
Pinakita ng Diyos ang pagbabago ng ating mga buhay. Amen? Ipinakita ng Diyos ang mga himala upang tayo maniwala na tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin na malakas ang ating Diyos. Dahil kung dito ito, minmahal, disin sana hindi nangyari ito sa atin. At hindi rin tayo maaring magtiyaga po rito ng ilang taon kung hindi natin nakita ang tunay na kapangyarihan ng ating Diyos magitan ng banal na gawain na ito. Amen? Kaya bilang patunay ng ating Diyos, o pag tayo huwag mag-anilangan, yan, mga himala na ginawa ng ating Diyos. Upang tao ng Diyos, magpatuloy, huwag mag-anilangan, kundi umasa na ang Diyos ng ating pinaglilingkuran, pagdating ng panahon, makakasama po natin sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating Diyos. At amin mahal, dyan po natapos ang ating pag-aaral at awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tanging ikaw, O Diyos. Tanging Ikaw, O Diyos, tanging Ikaw lamang makapagbabago sa puso ng tao. Tanging ikaw bastos. Ang iyong mabang ay lubos, di mapapantayan ang pag-ibig mo kanino man. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko, ito sa'yo. Ako'y nagsusumamo, batid mo ang buong buhay ko. Diba ako'y mahal mo, di mo kailanman ahayaan. Ako'y malayo sa'yo, pagkat mahal mo ako. Sa oras na ako'y lumilimos sa'yo, tatawarin ang puso kong ito. Yung tuwirin, yaring buhay, maging tapat sa'yo. Ako'y gamitin mo, liwanag sa mundong ito. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin kong ito sa'yo. Ako'y
Papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y Pagsumamo sa ating dakilang Diyos. Ibigay po natin ang ating oras o panahon sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. sa iyo. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lumilimot sa'yo. Patawarin na ang puso kong ito. Iyong tawid Hallelujah, 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 hallelujah. pa sa'yo. Ako'y gamitin mo. Liwanag sa mundo ito. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko. Ito sa'yo. Ako'y nagsusumamo. Batid mo ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba ako'y mahal mo? Di mo kailanman hayaan. Ako'y malayo sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mahal mo ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyong pakinggan ang dalangin ko. Ito sa'yo. Ako'y nagsusumamo. Batid mong buong buhay ko. Di ba ako'y mahal mo? Di mo kailanman hahayaan. Ako'y malayo sa'yo. Pagkat mahal mo ako. Hallelujah, hallelujah. Minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na paraan ginagawa ng Diyos upang ang tao makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga minamahal. Napakarami ang mga tao, pero bakit tayo ang pinili? Dahil tayo ang kinasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala po tayong gagawin mga kapatid ko, kundi tayo sumunod sa tamang alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang lahat ng bagay na ating iniisip na mangyari sa ating buhay ay magaganap dahil sa grabing pagmamahal po ng ating dakilang Diyos about sa atin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Tayo dumalangin sa lahat ng ating mga pangailangan. O mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo Diyos, ang mabanalsunang panalangin ng aming malapastor. O Diyos, Amang banal, narito kami sa hapon pong ito. Patuloy kami nagsusumamo sa iyo, Diyos, ng kumbaba. Humingi kami sa iyong habag-awa sa iyo. Patawarin mo kami, Diyos, sa lahat ng aming mapagkukulang sa iyo. Pagkamali namin, pagkasala, sa lahat namin nagagawa na iisip
nabanggit mga labi namin hindi mo kinalugdan, O Diyos, malapanuan patawarin mo kami sa lahat ng ito. Malapanuan patid mo bawat dalangin na basta sa amin sa hapon pong ito, mo Diyos sa langit. Ang panalangin ng bawat sa amin sa hapon pong ito, O Diyos, amang banal. Pagpalain mo, Diyos, ang mga kapatiran namin, O Diyos, sa lahat ng mga pangailangan sa buhay. Pagaling po, O Diyos, ng mga karamdaman, lutas sa mga problema. Mahal po noon, ikaw po magpala sa mga kapatiran patuloy bigyan ng kalakasan, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, na doon kami malakas, na gumagawa kami, sumusunod sa iyong malang kalooban, O Diyos, ang mamanal. At ganoon din, O Diyos, ang aming mamahal sa buhay, ang aming mga kababayan, O Diyos. Patuloy namin yadalangin, O Diyos, na sila'y hipuin mo rin makalapit sa iyo, O Diyos, amang banal. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, kung tayo po ay mayroon pong mga sakit, mangyari lamang, ipatong natin ang ating kamay sa parting ulo, sama-sama natin sawayan yan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus upang tayo magsigaling sa ating mga karamdaman. At kung problema, manatiling nakataas ang dalawang kamay, sama-sama natin sawayan yan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang tayo makalaya sa problema. Hallelujah! Mapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo Diyos, ang mabanal ng dalangin ng aming mga pastor, na po yung lahat, sumasama namin sinasaway, ang lahat ng uri mga problema, lahat ng mga karamdaman, asma, diabetes, cancer, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa baga, panghina, panglupaypay, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, kasal! In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, kasal! In Jesus' name. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At amin mahal at po tayo tumayo upang isigaw po natin ang sigaw na pagtagumpay po natin sa araw nito, sa pagsigaw po natin sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sigaw po tayo sabay talon 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. God bless you lahat mga kapatid. At dyan po natapos ang ating pag-aaral sa salitang Diyos sa hapon pong ito.